Sa pagbabalik ng ating balitaan, patuloy na binabantayan ngayon ang Republic Act number 7277 o the Magna Carta for Disabled Persons kung saan tinutugunan ng Department of Health ang 7 health concerns ng PWDs. At upang pag-usapan natin ang tungkol dito, makakapanayan po natin dito sa PTV News Center ang para sa mga proyektong palalawigin, makakapanayan po natin si Commissioner Elsie De Vera. Ma'am, good morning po. Good morning. Yes, ma'am, bago po natin pag-usapan yung mga proyekto, ano po ba yung mga nakikita niyong problema kaugnay natin ng ating mga senior citizens at mga PWDs? Good morning, everybody. Ang problema po dito ay yung mga construction ng mga building na hindi access sa mga ating disabled, especially yung toilet at saka kung pupunta sila sa kwarto ng office, whatever, they should have a very accessible, lalo na kung naka-wheelchair po sila, kailangan yan, meron niyang pag-construct ng building, kailangan provided for yan. Ang mga building natin po ay hindi naman talagang for disabled. However, it is already accepted that the building should be accessible for all the disabled. At saka po yan ang inaano din po ni ating Pangulo na this is called the prevention and rehabilitation of the disabled people or the disadvantaged. Ito po ay in the boast to the observance this year. President Benigno Aquino issued a message to support the week-long celebration of the Memo Circular number 50 issued July 9, 2013, enjoining all the heads of the government agencies and instrumental support to the nationwide observance of the National Disability for Prevention and Rehabilitation Week. This annual event is mandated under the Proclamation number 1870, whose aim is to stimulate the public awareness or the issue affecting the persons with disability. Ay talaga po this time, nagpapasalamat tayo kay President Aquino na he is concerned of all the people in whatever level they are, and especially disabled. So it is under the Proclamation of 1870 about the prevention and rehabilitation of the disabled. Yes, Commissioner. So ang inyo pong suggestion is mandatory na lahat ng mga infrastructures o mga commercial buildings, maging yung mga, kasi po minsan napapansin ko even yung mga daanan o yung mga overpass, wala pong mga para sa PWDs. Ito po ba yung suggestion nyo na mandatory pag magagawa ng isang infrastructure, kailangan pati yung mga dadaanan o yung para sa mga PWDs makikinabang gagawin kagad? Kailangan po masunod natin dahil order na po ito ng ating presidente at saka naman it is already like a law at meron naman siyang binigay na order about this construction. In fact, ang iba po na observe ko naman ang ibang mga overpass ay meron na silang ramp na tinatawag na kung saan ang wheelchair can pass through. Hindi na yung parang hagdanan na step ang ginagawa, kundi diretso na po yan na pwede ang disabled on wheelchair can pass through this. So we are happy for that some of these are already being done for the benefit of the disabled. Yes, Commissioner, kung mandatory po ito sa mga, sabihin na natin, mga private companies na gagawa ng mga buildings o ng mga infrastructures na mayroong mga daanan nito, mga PWDs at mga kababayan nating senior citizens, sa mga proyekto po ng gobyerno, mandatory din dapat siguro ito? Opo. I believe that it is mandatory because it's already ordered by our President. I'm sure that they will follow whatever he says
which is for the good of everybody and especially for the disabled. Opo. Ito po ba ay sa pag-aaral ng commission ninyo o hiniling po ito ng mga kababayan natin sa inyo? Ito po ay partly ng when we prepare the Magna for Women, partly meron kaming tungkol sa disabled benefits at saka sa senior citizen po. Opo. So ito pong mangangailangan po ba ng dagdag na pondo kung sakasakaling ang isang local government unit ay magpapagawa ng isang halimbawa tulay na may sidewalk. Ito po ba ay mangangailangan ng karagdagang pondo para magkaroon din ng sidewalk para naman sa mga PWDs? Sa palagay ko po, merong kadagdagan ito kung wala talaga silang allotted budget for that. And I'm very sure kung mag-request sila sa Presidente through the local government, the LGU, sa palagay ko naman po ay the President will really comply with it because he was the one who ordered this and it is already a law. Yes, ma'am. Ang mga senior citizens po, meron pong mga senior citizens discount na tinatawag. Opo. Meron din po kayang applicable na ganitong discount na pwede namang maging benepisyo o mapapakinabangan ng mga kababayan nating PWDs? Opo, ang mga person are also they also benefit from this. However, yung senior citizen po ay VAT free. Pero yung disabled po ay meron still VAT na tinatawag VAT. Opo, value. Commissioner, ba't ngayon lang pong panahon na ito na napapansin yung problemang ito? Kasi po, hindi naman natin sasabihin na hindi naasikaso ng government. Only, baka sakali po na overlook lang ito ng ating mga official and we do not really emphasize this concern. However, kung ang ating presidente siya na po nagsasabi nito, kailangan po we have to follow, and it is also for the good of everybody and especially for the disabled. At saka po, kailangan natin alagaan po sila. Their health care, kailangan natin yan. Kaya po, kailangan din na meron tayong mga clinic in different provinces or regions, hindi lang po dito sa NCR, kasi po, they are beyond reach. Kaya po, kung maaari lang, meron silang clinic na nearby their place, kasi alam naman ninyo, being disabled, they do not have really enough income to travel or whatever for their expenses. Kaya po kailangan talaga ang healthcare ng ating mga disabled persons. Ito po ay isa nating tulong na malaki kung mapapahaba natin ang buhay nila dahil po sa... At saka po, dito po din sa council po, meron din tinatawag sports for the disabled. So they can join the sports even if they are in wheelchair. They will also win. They can dance even on wheelchair. Kasi po parang adapted na sila sa kanilang situation that they can do, and then they can play basketball even if they are on their wheelchair. Kaya po these are the benefits that the government, and I am very sure that some of the officials are also concerned about the situation of our poor disabled persons. Opo ma'am, napakaganda lalo na kung magtutuloy-tuloy yung mga ganyang proyekto ng ating pamahalaan. Ma'am, pag-usapan naman natin yung employment po ng WDs. Sa inyo pong pag-aaral po ba sa komisyon, ito po ba ay dumadami po ba yung nagkakaroon ng trabaho ng mga kababayan nating PWDs? Ito po ay nakakwalify naman din po sila kung meron silang halimbawa high school graduate or college level. Pwede naman po silang employed. Katulad, if you can remember, dati-dati doon sa Luneta meron tayong restaurant na run by mga disabled. Hindi ko alam kung meron pa hanggang ngayon. Parang wala na akong naririnig. However, in the offices, there are people who are disabled and they are being employed, which we are very grateful for that.
para naman matulungan natin sila, and then they will change their lifestyle, hindi ba po? Like in the morning, they have to dress up because they're going to the office. Ganyan yan po. At saka they will not be awkward in showing that they are disabled. Ang masama lang po, in the statistics, wala tayong total na complete or accurate statistics. Kasi po, ang pag-lecture ko sa Pilipinas po, na-observe ko na maraming magulang na nahihiya po na meron silang disabled children. Ang iba nga po, believe it or not, they put their child in the dog house, which is very painful for me also to know it. Bakit nila ginagawa ito? Kasi po, nahihiya sila na may disabled children sila. Eh, hindi naman kasalanan nitong disabled child kung ganun siya, di ba? Kaya po, ang healthcare po din ng mother who are pregnant should be cared also. Kasi kung ang mother during pregnancy ay merong umiinom ng liquor, nagda-drug, nagsismoke, ito po ay kailangan hindi nila gawin during their pregnancy, especially at saka ngayon naman din, bawal na magsigarilyo. Ngayon, ito ang effect ng ating fetus na nagkukuha. Kung minsan, isa lang ang taliri. Kung minsan, ang mga bata ay they cannot really comprehend because their brain is already damaged. Because during the pregnancy of the mother, that is the effect. Kaya po, kailangan din, it is one of the lecture na ginagawa ko sa buong Pilipinas, which is FAS. F-A-S. That is Fetal Alcohol Syndrome. Ito ang mga epekto na nakukuha ng mother for their fetus. Mabuti po kung ang nanay po ay walang bisyo. Kaya po ito ang isa pong cause ng disability ng mga bata. Commissioner, ito pong FAST o yung inyo pong ginagawang mga seminar, hanggang saan po ang naabot nito? Kasi dapat po, napaka-importante po na malaman ito ng ating mga kababayan, upang maiwasan na nga rin yung pagkakaroon ng mga anak na may mga komplikasyon. Nakakarating din po ba hanggang sa meron din po ba kayong mga networks hanggang sa mga malalayong probinsya? Opo, pag ganito po, ako naman po ay walang sweldo. Kahit na commissioner, wala po akong sweldo. So it is my own expenses na ginagamit ko ito. Kaya lang po, ang akin naman, kung may mag-iimbita sa akin, if ever it should not be really the disabled. It should be an organization or a government sector or a company na mag-shoulder naman kahit na lang aking transportation, pwede bang i-shoulder nila para naman I can go anywhere. If I have only so much money, hindi po yan problema. Kasi I'm just willing to answer what is their problems. Okay. Kaya po nandyan tayo. Opo ma'am, bilang panghuli po ang inyo pong mensahe sa mga kababayan nating PWDs at mga senior citizens. Ang aking inaano sa kanila na yung mga magulang na aking payo sa kanila, huwag naman silang mahiya na may anak silang disabled. Kailangan po ang tulong ninyo, kayo mga magulang. Kayo ang magsasabi sa mga may authority ng makakapag-alaga sa inyong mga anak para naman sila ay mabuhay sa tamang na hindi sila, iniisip nila na may pinsala sila. Kasi marami po ang tao, those who really care, really is concerned their health. Kaya ito po ang isa na aking advice or payo sa mga magulang, na huwag naman po sila mahihiya magpaalam sa gobyerno o kung sino man na mga ahensya na pwedeng makatulong sa mga anak nila na may pinsala. Okay, maraming salamat po ma'am sa lahat ng binigay niyo sa aming impormasyon. Ito, nakakapanayan po natin. Saka, ano po, dito sa August 1, meron po silang activity na sinasabi white cane. August 1 po ma'am. Opo, puti na cane na ang tungkod po yun na kailangan na magagamit ng mga those who are not able to walk and if they do not need yet the wheelchair, meron po yung activity
sa August 1. Saan pong lugar ito, ma'am? Dito po ito sa gagawin nila dito po ito gagawin nasaan na yung aking binigay ko kay Maria yung meron din. Okay po, ma'am Elsie, i-announce na lang po Opo. natin yan mamaya. Opo. Pwede pang paki-announce na lang Opo. para naman po yung mga Para sa concerned kapakanan ng ating ay mga- makaka-attend. At libre naman po ito, wala silang magagastos dito, kundi lang siguro pamasahe pagpunta sa lugar na para sa venue, pwede nandun po sa ating Apo, ma'am, i-announce ko po mamaya pagkatapos po ng ating gap. Nakapanayan po natin si Ma'am Elsie Brandes de Vera, Commissioner ng Senior Citizens Concern. Maraming salamat po, ma'am.